Magandang araw ho sa inyong lahat. JDB po ang inyong abang lingkod. Ito ho ngayon, si Senator Bato de la Rosa ay nagpahiwatig po ng rebellion sa ating gobyerno. Okay? I'm not saying na sinasuggest niya sa taong bayan na mag-rebel o mag-rebelde sa pamahalaan. Sabi niya ho rito ito ho ay September 5. Yan, bago yung pagpunta nila ng Davao City. Sabi niya, marami tayong recourse. Ibig sabihin recourse, marami hong mga paraan, okay, na para mahuli si Kibuloy. Yan. Functioning ang ating korte. Kaya nga nag-issue ng warrant of arrest eh. Buti na lang may buhok ako. They will face charges in court. I agree. Diba? At meron ng charges si Kibuloy. Kung i-insist nila, sabi niya, malalaman nila at ng taong bayan. Huwag nilang hintayin aalsa ang taong bayan. Alam natin na sovereignty resides in the people. Kapag taong bayan ay mapuno na o mapuno sa ginagawa nila, ibang usapan yan. Ito naman. I am appealing to you, Mr. President. Sabi niya. Please listen to these people. Yung mga taong tinutukoy niya, ito yung mga human shield ng KOJC. Okay? Na kino-oppose nga nila yung suggestion ni General Torre na magsilahayas doon. Libo daw yung mawawala ng mapapalayas doon. Mahal daw yung hotel accommodation. Alright, I agree. Pero ang dapat pong gawin nila, kung ito ay nakatira dito sa ganitong parte ng, let's say, yung mga kwarto-kwartong nila, hindi naman po libo yun. Diba? O kung libo man po yung nakatira doon, ibig sabihin, libo-libo ho yung na-oppress doon. Pero yung klaseng tulugan nila. Diba? Parang barracks na construction. Diba? Mga babae pa. Mga bata. Okay. Yun ho yung mga kawawang human shield ni Kibuloy. Sabi niya, sana ibalik mo ang buhay nitong mga tao na ito to normal. Bakit? Abnormal na ba yung mga yon? Di naman Ang kaya ho naging abnormal ang buhay nun, tinaniman sila sa utak nila na banal ang kanilang poon. At kailangang idepensa. Diba? Tinaniman sila sa utak nila na ito ang may-ari ng mundo. Kaya kailangang idepensa ang may-ari. Tinanim sa utak nila na kaya niya magpahinto ng lindol. Pero hindi ng pulis. And ngayon sabi niya, not only the KOJC members, but also your policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. Senator Bato de la Rosa, these guys were trained. At mas worse pa dyan, mas mahirap pa, much harder than that, ang kanilang pinagdaanan na training when they were, di ba? Studying bago maging pulisya mga yan. Alam niyo yung narrative na to ni Senator Bato de la Rosa, ito ho ang estilo ni Duterte noon. 'Di ba? Kapag mayroong gagawin na papaatrasin para mapagbigyan ng ginagawa ng China, sinasabi niya na ayoko na mapatay ang mga sundalo, hindi ko ma-afford na mapatay ang mga yan, may pamilya yan. Ang pinag-uusapan po natin ay sundalong nanumpa sa kanilang tungkulin na handa silang ialay ang kanilang buhay at karangalan sa kanila na gawin yon. Hindi po yan mga sales lady, hindi po yan mga private employees, hindi mga empleyado ng mga pribadong kumpanya o ng gobyerno na kailangang umuwi ng bahay. 'Di ba? Yung mga yan po, talagang trained sila sa mga ganyang klaseng worst situation. At hindi naman lagi yan. Diba? Nakadepende nga kay Kibuloy yan. Kung sumuko na siya, edi uwian na. Walang sahig na nabutas. Wala siyang member na namatay. Kawawa naman. Nasa tower. Tagal na palang pinuyat nila yon. So, na-cardiac arrest. And it took 15 minutes. And that's what we observed, di ba? Na kinuha pa nung kasama niya yung cellphone. Ay, nako. Tapos nag-video-video pa. Hindi sila train ng first aid. Kaya ayun, na-declare dead on arrival. Okay, sabi rito, galing pa raw yun sa ibang mga baliwala sa pulis yan. They're performing their duty.
Ito pa, I am appealing to you, Mr. President. Please, act on this. Huwag ninyong isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. Ano tong everything na tinutukoy dito ni Bato de la Rosa? Di ba? Actually, Bisaya kasi si de la Rosa eh. Ang tingin ko rito, ang ibig niyang sabihin ay sa part na ito, are you willing to sacrifice everything? Na pinapag-isip niya ang ating Pangulo na baka itong mga pulis na ito magrebelde na laban sa iyo. Ikaw na ang akyatin dyan, ikaw na ang lusubin dyan, di ba, Jimmy Estacio? Oh. Senator Bato de la Rosa, anak ng Shenemet. Anak ng Shemenet naman kayo talaga. Oh. Shit na mainit-init. Diba? Gusto po. Tama naman. Alam nyo, ito yung nakakatuwa eh. Si General Torre, ganadong-ganado sa kanyang ginagawa. Bakit? Sinasabi niya na nakikita nila yung mga response ng mga tao sa social media na naka-back up sa kanilang ginagawa, naniniwala sa kanila. And then dun sa mga surveys din, lumilitaw, tumataas ang tiwala ng taong bayan kay PBBM habang bumababa naman ang inyong prinsesa. Tapos magbabanta kayo ng rebellion, magpaparamdam kayo, inciting a rebellion. Hindi nga nyo magawang lumapit eh. Hindi po nga nila magawang lumapit ng Mindiola. So, Freedom Park ang Mindiola. Bakit hindi nila magawang lumapit man lang dun sa palasyo? Kala ko ba namimiss nila yung palasyo? Hanggang dun lang sila. Liwasang Bonifacio. Hanggang dun lang sila sa EDSA Shrine na private property. Private property yun eh. Ang buong Ortigas. Hindi public yun. Ang public lang dun yung kalsada para magbigay ng daanan. Anak ng baka tong mga to. Alright? So ito, nagpapakita lang to ng talagang one-sided to si Bato de la Rosa. Eh. So sa bagay, we must understand na baon talaga siya sa utang na loob sa mga Duterte at kay Kibuloy. Ako hinala ko ay member siya ng kulto ni Kibuloy. Kaya ganyan ang kanyang todong pag hindi na ito malasakit eh. Kasi nga po, kapag ka ikaw ay halal ng bayan, di ba, Jennifer? Pag ikaw ay halal ng bayan, ang dapat mong pagservisyohan mo ang interes ng higit na nakararami. General welfare nga eh. Like Manuel Quezon, nung sinabi niya pagkatapos ng oath-taking niya, my loyalty to my party ends. While, sabi niya, habang ang aking katapatan ay nagsisimula na sa aking mga mamamayan. Di ba? So dapat po, ganun po lahat ang mindset ng mga politiko natin. Okay? Right, so move tayo susunod.